Ako si Maria Concio Silva, 53 taong gulang, isang simpleng may bahay mula sa bayan ng So Benedito do Sul, sa puso ng Minas Gerais. Sa mata ng mundo, isa lamang akong babae na sumusunod sa kanyang mga tungkulin sa tahanan, sa simbahan, at sa komunidad. Ngunit sa kaloob-looban ko, ako'y isang debotang inang nananalig sa isang bagay na mas malaki kaysa sa ating lahat, ang mapagpalang pagkalinga ng mahal na Birheng Maria. Sa lahat ng alaala ng pagkabata ko, walang mas malinaw kaysa sa imahe ng kamay ng lola kong si Antnya, magaspang at kulubot, pero palaging mainit, na nakahawak sa akin habang tinatahak namin ang kalsadang bato papunta sa simbahan tuwing linggo ng prosesyon. Ang mahal na Birhen, sabi niya noon, ay hindi lang ina ni Jesus. Ina rin siya nating lahat. Kahit yung mga naliligaw ng landas, hindi niya tinatalikuran. Sa murang edad, tinanggap ko ang kanyang mga salita na parang batas ng langit. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman, lumipas ang dekada, ngunit nanatiling buhay ang paniniwala ko. At sa kabila ng pagbabago ng panahon, dumami ang mga sasakyan, nawala ang ilang tradisyon, naging abala ang mga kabataan, ako'y nanatiling tapat sa bawat dasal, bawat kandila, bawat hakbang sa prosesyon. Noong linggo ng huling bahagi ng Setyembre, nagsimula ang araw gaya ng nakagawian. Alas 5:30 pa lang ng umaga ay gising na ako, nagtitimpla ng kape at nagluluto ng broas na mais, isang espesyal na almusal para sa mga ganitong okasyon. Si Gio Pedro, ang asawa kong 55 taong gulang, ay tahimik na nagbibihis habang si Fernanda, ang aming anak na 22 gulang, ay abalang nag-aayos ng buhok sa salamin. Fernanda, ilagay mo sa bag mo yung panalangin na ginawa natin kagabi. Hindi natin alam kung kakailanganin yan mamaya, paalala ko habang inaayos ang mesa. Yes, May, tugon niya, bahagyang umiti habang pinipinid ang zipper ng kanyang bag. Hindi man sila kasing deboto ko sa mahal na Birhen, hindi sila kailanman tumangging sumama sa akin. Tuwing prosesyon, buong pamilya kami, isang bagay na bibihira na sa panahong ito. Pagsapit ng alas 7 ng umaga, nakarating na ako sa simbahan. Doon ko naabutan ang iba pang mga kababaihan na kabisado ko na ang galaw, si Donna Regina, 78, na kahit sakitin ay laging nasa unahan ng dekorasyon. Si Carmen, 29, na palaging may hawak na gitara para sa mga awit. Si Josefa, 72, ang tagapamahagi ng mga bulaklak sa mga bata. Nakikita mo ang panahon, Maria? Tanong ni Josefa habang pinapahid ang pawis sa kanyang noo. Maganda ang araw. Walang bagyo. Para bang may basbas mula sa langit. Nga, sagot ko. At ramdam ko rin. Parang may kakaiba ngayong taon. Hindi ko lang masabi kung mabuti o masama. Tahimik kaming nagpatuloy sa paghahanda. Sa gitna ng mga kulay ng banderitas at amoy ng mga bulaklak, may bahagyang bigat sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Pagbalik ko sa bahay para sunduin sina Gio Pedro at Fernanda, nakita ko sila sa may bakuran, naghihintay. Handa na kayo? Tanong ko. Tara na, sagot ni Gio Pedro, sabay abot ng isang bote ng tubig. Magiging mainit ang lakad natin ngayong araw. Habang papalapit kami sa simbahan, naalala ko ang mga usap-usapan mula noong nakaraang linggo. May mga nagsabing may bagong pastor sa bayan, isang lalaking tinatawag na Samuel Ferreira. Hindi ko pa siya nakikita, ngunit ang mga balita tungkol sa kanyang mga sermon ay hindi madaling baliwalain. Ano nang palagay mo, Joe? Tanong ko sa kanya habang naglalakad kami. Totoo ba yung sinasabi nilang magpoprotesta yung grupo nila mamaya? Maraming salita ang mga tao, Maria. Pero wala namang gustong gulo, lalo na sa ganitong araw. Gusto kong paniwalaan ang asawa ko. Gusto kong isipin na nanatiling mapayapa ang ating bayan. Ngunit sa bawat tunog ng kampanilya ng simbahan, tila ba may ibinubulong ang hangin, isang babala. Sa misa, puno ang simbahan. Nakita ko ang mga luma at bagong mukha. May mga batang nag-aagawan sa sulyap ng kanilang mga ina. May matatandang tahimik na nagrorosaryo. At sa gitna ng lahat, si Padre Antnyo, 62 taong gulang, ang tagapamagitan ng aming pananampalataya. Mga kapatid, sabi niya sa homilya, ang ating paglalakad ngayong araw ay hindi lamang pisikal. Isa rin itong lakbay ng ating puso. Sa mga panahong hinahamon ang ating pananampalataya, alalahanin natin ang kababaang loob ni Maria. Hindi siya sumigaw. Hindi siya lumaban. Pero ang kanyang pananahimik ay naging tinig ng kabutihan. Napaiyak ako ng kaunti. Palihim kong pinahid ang luha sa mata ko.
Sa puso ko, may bahagi na alam kong kailangan naming patunayan ang aming pananampalataya, ngunit hindi sa paraang marahas o palaban, kundi sa tapang na hindi sumisigaw. Pagkatapos ng misa, sinimulan naming ayusin ang imahe ng mahal na Birheng Maria sa Andor. Isang estatwang halos 2 metro ang taas, nakasuot ng mantel na bughaw, may korona sa ulo, at pinalilibutan ng mga rosas, liryo, at kandila. Ilang kalalakihan ang inatasang magbuhat ng Andor, kabilang si Joe Pedro. Nakita kong seryoso ang kanyang mukha, habang sinisigurado niyang ligtas ang pagkakaayos ng mga tali. Sa labas, ang mga bata mula sa katekismo ay nakaayos na rin, nakaputing kasuotan, may hawak na mga kelot na bulaklak. Sa likuran nila ay ang mga kababaihan, hawak ang rosaryo. Nasa gitna ang Andor. Sa hulihan, ang mga pamilyang may dalang kandila. Halos 200 tao ang nagsimula ng lakad mula sa simbahan. Mainit ang araw, pero may mahina at malamig na hangin na parang paalala mula sa kalangitan. Sa bawat hakbang, inuusal naming ang Iaba Ginoong Maria, sinasabayan ng kampana ng simbahan na tila nagpapaalam. Walang mas higit pa sa ganitong pakiramdam, bulong ko sa sarili ko. Ngunit sa bawat kanto na aming nilalagpasan, sa bawat taong sumulyap mula sa bintana ng kanilang bahay, sa bawat tingin na tila may pag-aalinlangan, ramdam ko ang pangambang unti-unting bumabalot sa aking puso. At sa paglapit namin sa pusod ng bayan, sa Plaza de la Libertad, nakita ko ang unang senyales. Isang grupo ng tao. May hawak na mga placard. May mesa at megaphone. At sa gitna nila, isang lalaking may hawak na Biblia at titig na parang titig ng bagyong parating. Huwag mo akong iwan, Birheng Maria, bulong ko, anumang mangyari, manatili ka sa amin. Una ko siyang narinig sa panaderya. Alam mo bang may bagong pastor sa may luma ng bodega sa dulo ng Rua das Palmiras, bulong ni Donna Elza habang kinakausap ang panadero. Nagbukas ng simbahan. Maingay daw magsalita, parang galit sa mundo. Wala akong pansin noon. Marami nang dumadaan sa aming bayan na may bitbit na salita ng Diyos, iba-ibang pananaw, iba-ibang paraan. Sa isang komunidad na pinalaki sa pananampalataya, alam naming hindi lahat ng tinig ay kailangang sundan. Pero hindi rin madaling baliwalain ang usap-usapan. Ilang araw lang, ang pangalan ni Pastor Samuel Ferreira ay sumisiksik na sa bawat kanto, sa bawat kwento sa tindahan, sa palengke, sa pila ng gamot sa botika. Sinabi raw niya na ang mga sumasamba sa imahen ay hindi tunay na Kristiyano, sabi ni Joe Pedro habang inaayos ang kanyang sinturon bago pumasok sa trabaho. Pinangalanan pa raw tayong mga Katoliko. Siguro mainit lang ang dugo, sagot ko, bagaman may kurot na sa tiyan ko. Hindi natin siya kilala. Baka ganoon lang talaga siyang magsalita. Ngunit hindi lang salita ang dumarating. Isang umaga, paglabas ko para walisin ang tapat ng bahay, may papel na nakatupi sa bakuran. Isa sa mga flyer ng simbahan niya, itim at pula ang disenyo, may malaking tanong sa gitna, sino danhi tunay ni Diyos el? At sa ibaba, nakalagay, ang pagsamba sa babae ay kasuklam-suklam sa mata ng Panginoon. Pinunit ko ang papel. Pero ang init sa dibdib ko, hindi ko na napigilan. Fernanda, tawag ko sa anak kong nakaupo sa salas. May alam ka ba tungkol sa pastor na yon? Sumilip siya mula sa may pintuan, hawak ang kanyang libro sa anatomy. Yung Pastor Samuel. May mga kaklase ako sa Barbacena na nag-share ng video niya. Viral na raw, mapuro sermon laban sa mga dasal natin kay Maria. Viral, tanong ko, halos pabulong. Parang sakit. Ma, anya, lumapit at umupo sa tabi ko. Maraming simbahan ngayon na ganyan ang turo. Hindi nila nakikita ang paggalang sa Birheng Maria bilang bahagi ng pananampalataya, kundi parang kinakalaban ng Diyos. Tumango ako, bagamat mas lalo lamang akong napalalim sa isip. Hindi ko alam kung paano haharapin ang ganitong uri ng paninira sa aming debosyon. Hindi ito basta opinyon lang. Pakiramdam ko may gustong sirain. Sa susunod na linggo, pagkatapos ng misa, pinatawag kami ni Padre Antnio sa likod ng simbahan. Naroon sina Donna Regina, Carmen, Josefa at ang ilang lalaki mula sa komite ng simbahan. May dapat tayong paghandaan, bungad ni Padre Antnio. Nakatanggap ako ng impormasyon na ang grupong pinamumunuan ni Pastor Samuel ay nagbabalak na magsagawa ng aktong pang-espiritual habang ginaganap ang ating prosesyon. Pang-espiritual, ulit ni Carmen. Anong ibig sabihin nun, Father? Dasal? O gulo? Posibleng parehong, sagot niya, kalmado ang tinig ngunit mabigat.
Ayon sa mga narinig ko, may balak silang harangin ang prosesyon. Magdadala sila ng megaphone, mga placard. At ang layunin nila, ipahiya tayo. Ipakita raw sa bayan na tayo ay naliligaw ng landas. Napatingin kami sa isa't isa, tila napako sa silya. Ano nang gagawin natin, Padre? Tanong ni Josefa. Hindi tayo pwedeng manahimik lang. Hindi rin tayo pwedeng makipag-away, sagot niya agad. Hindi ito laban ng lakas. Laban ito ng puso. Hindi ko makakalimutan ang sinabi niya noon. Kapag hinarap natin sila sa galit, lalong lalalim ang sugat sa komunidad natin. Pero kung hinarap natin sila sa panalangin, baka may mas mabuting mangyari. Pwede bang tumawag tayo ng pulis? Suhestyon ni Joe Pedro. Pwede, pero baka mas lalo lang silang mapukaw. Ang hinihiling ko lang, ani Padre Antonio, tumingin sa amin isa-isa, ay huwag kayong bibitiw sa pananampalatayan nyo. Huwag kayong bibitiw sa dangal natin bilang Kristiyano. Pag-uwi ko, hindi ako mapakali. Habang tinutupi ko ang mga damit sa kwarto, tinig ni Pastor Samuel ang naiisip ko, kahit hindi ko pa siya naririnig ng personal. At tila nakikiisa ang hangin ng hapon. Tahimik ang paligid, pero may bigat ang himpapawid. Parang may unos na paparating, hindi sa panahon, kundi sa puso ng mga tao. Kinabukasan, sa pagpasok ko sa palengke, may bagong panibagong bagay, mga placard na nakadikit sa poste malapit sa simbahan. Malinaw ang letra, wakasan yan ni idolatriya, sumama sa akto ng katotohanan, may petsa. Araw ng prosesyon. Sa tapat ng botika, narinig kong may nagbabangayan, isang matandang lalaking deboto, at isang kabataang lalaki mula sa simbahan ng pastor. Hindi kayo ang may hawak ng katotohanan, sigaw ng matanda. At hindi kayo Diyos para sambahin ang ina ni Jesus, sagot ng bata. Naawat sila ng mga dumaraan. Pero ang sugat, malalim. Hindi ito basta argumento lang. Nagsisimula ng masira ang pagkakabuklod ng aming maliit na bayan. Kinagabihan, tinawagan ko si Donna Regina. Nakita mo ba yung mga placard? Maria, sagot niya, gusto ko sanang manahimik, pero hindi ako makatulog. Nakakatakot ang pakiramdam. Parang may pader na tinatayo sa gitna natin. Pader na gawa sa salita, sabi ko. At paniniwala. Hindi kami natulog ng maaga ni Joe Pedro. Pareho kaming nakahiga pero gising, pinakikinggan ang bawat kaluskos sa labas, bawat tiktik ng orasan. Mabuti pa, mag-ayos ka na bukas ng maaga, sabi niya. Kung totoo ngang pupunta sila, kailangan natin ng matibay na loob. Kinabukasan, Sabado, ay huling araw ng paghahanda. Kahit may pangamba, lahat ng miyembro ng komite ay naroon. Tuloy ang pag-aayos ng mga banderitas. Tuloy ang paglilinis ng daan. Pero tahimik ang mga kwentuhan, tila may hinihintay na hindi namin alam kung ano. Nang sumapit ang gabi, dumalo kami sa huling nobena. Punong-puno ang simbahan. At bago magsara ang misa, muling nagsalita si Padre Antonio. Mga anak ko sa pananampalataya, anya, wala akong kasiguruhan kung anong mangyayari bukas. Pero sigurado ako sa isang bagay, hindi tayo nag-isa. Hindi tayo iniiwan ng ina natin. Huwag tayong matakot. Huwag tayong mapuno ng galit. Kung may mga dumarating upang sirain, tayo'y narito upang bumuo. Kung may nagtataas ng tinig upang manginsulto, tayo'y mananalangin upang magpatawad. Tumayo kaming lahat at naghawak kamay. Sa gitna ng katahimikan, tumugtog ang organo. At sabay-sabay naming inawit ang Ave Maria, mas mabagal, mas matindi, mas buo kaysa dati. Habang umaawit, pumikit ako't humawak sa rosaryong minana ko pa kay Lola Antnya. Sa isipan ko, isang dasal ang bumalot, Birheng Maria, kami po'y iligtas. Hindi lang sa panganib ng katawan, kundi sa panganib ng pagkakahati. Gabayan mo kami sa lakad bukas. Panatilihin mong buo ang aming bayan. Paglabas namin ng simbahan, malamig ang simoy ng hangin. Tahimik ang mga bituin. At ang buwan, bilog na bilog, parang matang nagmamasid sa amin. Walang nagsalita habang kami naglalakad pa uwi. Wala nang dapat pang sabihin. Bukas na ang prosesyon. At darating ang unos. Maagang nagising ang buong bahay. 5:00 pa lang, may ritmong hindi mapigilan sa dibdib ko, parang may batong maingat na gumugulong sa loob, bumabangga sa puso, humihingi ng panalangin. Hindi ito takot. Hindi rin kaba. Isa itong uri ng paninindigan na may halong pananabik, isang pagtanggap na anumang mangyari, andito kami para sa Birheng Maria. Ang kusina ay amoy kapet mais na broa.
Si Gio Pedro ay nakaupo sa upuang kahoy, tahimik, nakatitig sa tasa sa harap niya. Si Fernanda ay nag-aayos ng buhok habang sinisipat ang damit sa salamin. Fernanda, hindi mo kailangang magsuot ng bago. Hindi tayo pupunta sa kasal, biro ko, subalit walang ngiti sa labi ko. Ngumiti siya pabalik. Pero espesyal ang araw, magusto kong maganda ako kapag nakita ako ng mahal na ina. Tumango lang ako, sabay tingin sa bintana. Ang langit ay mapayapa, walang ulap, may lambing ng umagang tila walang bantang dala. Pagsapit ng alas 7, ang simbahan ay puno na ng mga deboto. Ang paligid ay amoy kandila at sampagita. Sa harap, ang imahe ng mahal na Birheng Maria ay pinapaligiran ng putit-dilaw na bulaklak, mga rosas, liryo, at ilang mga mababangong damo mula sa bukid nina Donna Regina. Si Padre Antonio ay nakatayo sa pulpito, nakasuot ng puting kasulya, may asul na sash na sumisimbolo sa Birhen. Mga kapatid, panimula niya, tayo ngayon ay hindi lamang maglalakad sa lansangan ng ating bayan. Tayo ay maglalakad sa landas ng pananampalataya, kasama ang ating ina, ang Birheng Maria, na hindi kailanman bumitaw sa atin. Tahimik ang lahat. Ang mga matatanda ay nakayuko. Ang mga bata ay titig sa imahe. Sa likod ko, may narinig akong bulong ng pagluha. Sa panahong ang mundo ay nahahati, patuloy ni Padre Antonio, ang ating prosesyon ay isang sagot. Hindi sagot ng ingay, kundi sagot ng dasal. Hindi tayo narito para ipagmalaki ang ating relihiyon. Narito tayo upang ipahayag ang ating pagmamahal. Ang pagmamahal ng isang ina sa lahat niyang anak. Pagkatapos ng misa, nagtipon kami sa labas ng simbahan. Doon, iniangat ng 8 lalaki ang andor ng Birheng Maria. Si Gio Pedro ay kabilang sa kanila. Nakita ko ang pawis sa kanyang sentido, bagaman hindi pa kami nagsisimula. Handa ka? Tanong ko sa kanya. Hindi ko alam kung ano nang mangyayari, sagot niya, pero alam ko kung kanino tayo naniniwala. Ang unang bahagi ng prosesyon ay pinangunahan ng mga batang nakabihis na puti, may pakpak sa likod, at may hawak na mga petalya ng bulaklak. Sunod ang mga kababaihan, rosaryo sa kamay, mata sa langit. Sa gitna ang andor. Sa hulihan, kami, mga pamilya, mga ama't ina, mga estudyante, mga lolo't lola, mga taong tahimik lang sa likod ng simbahan tuwing linggo, ngunit ngayon ay kasama sa lakad ng pananampalataya. Lumakad kami. Mabagal, sabay sa saliw ng gitara ni Carmen at sa salitang umaawit ng Isalve Reina. Walang nagsasalita kundi ang tinig ng panalangin. Walang sulyap kundi ang sulyap sa imahe. At habang ang araw ay unti-unting sumisikat, ang kalsada ng So Benedito do Sul ay tila naging altar ng langit. Sa bawat bahay na dinaraanan, may mga kortinang puti sa bintana. Sa ilang balkonahe, may mga rebulto ng santo. May mga batang nakasulyap sa gilid ng pinto, tila tinuturuan ng kanilang mga magulang na mag-sign of the cross sa pagdaan ng imahe. Masarap sa pakiramdam, ano, bulong ni Donna Josefa habang kasabay ko sa paglalakad. Parang nasa loob tayo ng dasal, sabot ko. Ngunit kahit gaano man kaaliwalas ang araw, alam naming may aninong nakasunod. Hindi isa, kundi marami. Sa bawat kanto, may mga matang nagmamasid. Ilan ay pamilyar. Ilan, hindi. Hindi sila sumasali. Hindi rin sumasabat. Pero naroon sila, tahimik, nanonood. Sa paglapit namin sa Plaza de la Libertad, unti-unti kong naramdaman ang pagbago ng hangin. Mas mainit. Mas mabigat. Parang may pakpak ang katahimikan na dahan-dahang tumatambay sa likod ng tainga. Pagliko namin sa sulok ng plaza, doon ko sila nakita. Humigit kumulang 30 tao. Nakaayos. Nakatayo sa isang linya. May hawak na mga placard. Si Jesus lang ang tagapamagitan. Huwag sambahin ang nilikha. Babae lang siya. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ko sa rosaryo. Joe, tawag ko, mahina. Alam ko, sagot niya. Nandito na sila. Sa gitna ng grupo, may lalaking may hawak na megaphone. Nakaputing barong, may Bibliang hawak at mga matang matalim kahit sa araw. Yan ang pastor, sabi ni Carmen. Si Pastor Samuel. Lahat kami ay bumagal. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa panibagong damdaming hindi pa namin alam kung paano hahawakan. Padre Antonio, tanong ng isa sa mga lalaki sa unahan. Si Padre ay lumapit sa tabi ng andor. Hindi siya nagsalita. Pero tinaas niya ang kamay at mahina niyang inusal, ipagpatuloy natin. Lumakad kami muli. Mas mabagal.
Mas tahimik. Pero mas buo. Lalo kaming naghawak-hawak. Lalo kaming nagdasal. Ngunit nang lumapit kami sa mismong gitna ng plaza, biglang sumigaw ang megaphone. Mga kapatid, sigaw ni Pastor Samuel. Kayo ay nililinlang. Ang babaeng iyan ay hindi Diyos. Siya ay patay na. Isa lamang siyang mortal. Napahinto ang ilang kababaihan. Ang iba ay tinakpan ang tenga ng kanilang mga anak. Si Fernanda, hawak ang rosaryo, ay napatitig sa akin, parang gustong umiyak pero pinipigilan. Wala sa Biblia na dapat sambahin ang babae, sigaw muli. Huwag kayong magpadala sa kasinungalingan. Isang estatwa lang iyan. May mga sigaw na sumabay mula sa grupo niya. Idolatra. Huwad. Kalapastanganan. Sa loob ko, may apoy na gustong sumiklab. Gusto kong sumigaw pabalik. Gusto kong sabihin sa kanila kung gaano ako minahal ng Birheng Maria sa mga panahon na wala na akong iba. Pero sa mga mata ni Padre Antonio, nakita ko ang paalala. Kaya't huminga ako. At mas pinisil ang rosaryo sa aking palad. Hindi pa tapos ang araw. Hindi pa tapos ang pagsubok. At ito'y simula pa lang ng laban ng pananampalataya. Hindi kayo makakalusot habang daladala ninyo ang kasinungalingan, sigaw ni Pastor Samuel, ang megaphone niya ay halos lumalagapak sa pandinig ng lahat. Tumigil ang buong prosesyon. Ang mga bata na kanina'y may masiglang ngiti sa mukha, ngayon ay hawak na ang palda ng kanilang mga ina, umiiyak o tahimik na naghahanap ng sagot sa mga matang naguguluhan. Sa gitna ng liwasan, sa pagitan ng mga banderitas na sumasayaw sa hangin at ang mga bulaklak na iniayos namin ng buong pag-ibig, bumangga ang dalawang pananampalataya. Ang grupo ni Pastor Samuel ay hindi basta mga nanonood. Sila ay mga mandirigmang armado ng mga salita. Nakatayo sila sa hanay, may hawak na mga karton na may nakasulat na mga sipi mula sa Biblia. Ang ilan ay may hawak na mga cellphone, kinukunan ang bawat segundo. Sa mga mukha nila ay walang ngiti, tanging tapang at paghamon. Mga kapatid, sigaw muli ng pastor. Ang pagsamba sa imahen ay kasuklam-suklam. Ang babae sa harap ninyo ay hindi banal. Isa siyang huwad. Ramdam kong bumilis ang tibok ng puso ko. Pakiramdam ko'y tila may matulis na hangin na humihiwa sa pagitan ng bawat salita. Tiningnan ko si Joe Pedro, nakasalukuyang may hawak pa rin ng andor. Nakatingin siya kay Padre Antonio, naghihintay ng direksyon. Ang pari ay hindi nagsalita. Bagkus, tinapik niya ang balikat ni Joe at tumingin sa mga tao sa paligid. Ipagpatuloy ang dasal, mahinang sabi niya. Huwag tayong bibitiw. At iyon na ang ginawa namin. Inilakip namin ang mga tinig namin sa panalangin. Muling inusal ang Aba Ginoong Maria sa mas mahinang tono, hindi dahil sa takot, kundi dahil ang pananampalataya, minsan, ay nangangailangan ng katahimikan. Ngunit hindi sapat ang dasal upang hadlangan ang sumunod. Isang babae ang lumapit mula sa grupo ng mga nagpoprotesta. Kinikilala ko agad siya, si Marlene Santos. Dati siyang aktibo sa simbahan. Isa siya sa mga nangunguna sa kantahan tuwing misa, at kasama sa nag-aalaga ng mga bulaklak sa altar. Pero ilang buwan na ang nakalipas mula nang huli ko siyang makita sa simbahan. May mga nagsabi na siya ay lumipat na ng paniniwala, nasaktan sa personal na problema, at natagpuan ang pag-asa sa ibang simbahan. Ngunit ngayon, ang dating Marlene na may bitbit na dasal, ay may hawak na bote ng tubig. Tumigil kayo sa panlilinlang, sigaw niya habang mabilis na lumapit sa andor. Hindi ako papayag na magpatuloy kayong sambahin ang demonyo sa anyo ng babae. Bago pa kami makagalaw, itinapon niya ang laman ng bote sa imahe ng mahal na birhen. Ang tubig ay tumalsik sa mukha ng estatwa. Bumagsak sa mga bulaklak. Tumulo sa paanan ng andor. Parang bumagsak din ito sa puso ng bawat isa sa amin. Biglang naging tahimik ang paligid. Wala akong narinig. Wala akong nakita. Tanging ang tunog ng pagbagsak ng tubig. Tila bumagal ang oras. Tila bumagal ang mundo. Nang muling bumalik ang pandinig ko, ang una kong narinig ay ang pag-iyak ni Donna Benedita. Isang tinig ng ina, wasak sa sakit. Ginawa niyo to sa harap ng mga bata. Paano mo nagawa yan, Marlene? Sigaw ng isang lalaki. Kilalang kilala ka namin. May ilang kalalakihan sa likod ko na tila lalapit na kay Marlene. Ang mga kamao ay nakasara. Ang mga mata ay pulang-pula sa galit. Ngunit biglang pumagit na si Padre Antonio. Huwag, malakas niyang sigaw. Walang karahasan. Humarap siya kay Marlene.
Sa isang hakbang lamang, tinabunan niya ang buong galit ng komunidad ng kanyang presensya. Hindi siya galit. Hindi siya nanginginig. Siya ay parang isang pader ng pananalig. Marlene, malumanay niyang sabi, hindi ka kaaway. Anak ka rin ng Diyos. At kahit anong ginawa mo, hindi ka kayang kamuhian ng isang ina. Pero hinihiling ko, sana pakinggan mo ang puso mo. Ano ba talaga ang dahilan ng galit mo? Hindi sumagot si Marlene. Ang bote ay nakabagsak na sa semento. Siya'y nakatayo, hindi na galit, kundi parang may pirasong pagdududa sa kanyang mga mata. Napalingon siya sa paligid. Lahat ay nakatingin sa kanya. Lahat ay naghihintay. Habang patuloy ang tensyon, muling sumigaw si Pastor Samuel. Hindi tayo hihinto, sigaw niya mula sa megaphone. Hindi sila makakatawid dito. Hindi natin sila hahayaang ipagpatuloy ang pagsamba sa huwad. Muling nagsigawan ang kanyang mga kasama. May nagsabing sumasamba kayo sa ribulto. May isa pang nagsisigaw ng ang tunay na Diyos ay buhay, hindi bato. Nagsimulang lumapit ang ilan sa kanila, tila gustong bumuo ng barikada sa harap namin. Ang mga mata ng kalalakihan sa aming grupo ay nagiging matalim. Ang mga kamay ay tila handa ng humawak ng kung anong bigat, kahit rosaryo pa yon. May tensyon sa bawat pulgada ng hangin. Si Joe Pedro ay bumaba sa pagkakahawak sa andor. Lumapit siya kay Padre Antonio. Padre, sabi niya, hindi namin sila papayagang bastusin pa ang imahe. Kung kailangan naming depensahan ito. Hindi, putol ni Padre Antonio, firm ngunit mapagpakumbaba. Hindi natin kailanman ipagtatanggol ang birhen gamit ang lakas. Ang pananalig ay hindi sinasagot ng kamao. Isa itong panawagan sa kababaang loob. Napatingin ako sa anak kong si Fernanda. Namumuo ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Kumapit siya sa aking braso. Mahina niyang sabi, ang sakit makita to, parang minamaliit nila lahat ng paniniwala natin. Niyakap ko siya. Anak. Masakit. Pero tingnan mo rin kung paanong ang pananampalataya natin ay nananatili. Hindi dahil sa lakas ng sigaw, kundi sa tibay ng loob. Sa gitna ng kaguluhan, napansin kong ang mga bata ay inilalayo ng kanilang mga magulang. May ilang babae na tahimik na umiiyak. Ang ilang matatanda ay nakaupo na sa gilid ng plaza, hawak ang kanilang dibdib. Ang buong prosesyon ay tila nawala ng direksyon. Napatigil kami. Ang imahe ng Birheng Maria, bagamat basa, ay tila lalong nagniningning sa araw. At doon ko naramdaman ang bigat ng sandali. Ito na ba ang katapusan ng prosesyon? Ito na ba ang araw kung kailan ang liwanag ay tuluyang tatakpan ng anino ng galit? Si Pastor Samuel ay patuloy sa kanyang sigaw, ngunit may kakaiba sa kanyang boses. Para bang, sa gitna ng kanyang galit, may nararamdaman na rin siyang takot. Isang takot na hindi niya maipaliwanag. Mga kababayan, sigaw niya. Wala kayong mararating sa pagsambang ito. Hindi kayo makakatawid. Hindi kayo makakatawid. At sa huling ulit ng kanyang sigaw, tumigil ang hangin. Tumigil ang mga ibon sa sanga. Tila ang langit mismo ay huminga ng malalim. At sa katahimikang iyon, wala pa kaming alam, pero ang himala ay papalapit na. Wala nang gumagalaw. Ang mga salita ni Pastor Samuel ay nananatiling nakabitin sa hangin, ngunit parang walang gustong sumalo. Ang megaphone ay muling ibinangon sa kanyang bibig, subalit walang sigaw ang kayang talunin ang katahimikan na bumalot sa liwasan. Nasa harap pa rin ng prosesyon ang grupo ng mga nagpoprotesta. Nakasara ang kanilang hanay, tila pader na binuo hindi mula sa bato, kundi mula sa galit at paniniwala. Sa gitna ng lahat, ang andor ng mahal na birhen, basa sa tubig na ibinuhos ni Marlene, at gayunman, hindi nabawasan ang ganda. Ang manto niya ay dumidikit sa katawan ng estatwa, ang koronang ginto ay kumikislap sa araw, at ang mga bulaklak ay tila lalong naging mas matingkad. Ako'y nakatayo, hindi makagalaw. Si Fernanda ay nakayakap pa rin sa akin, at si Joe Pedro ay nakatayo malapit kay Padre Antonio, nakaharap sa mga sumalubong sa amin na may paninindigang walang halong puot. At saka ito nangyari. Isang pabulong na tunog ang unang dumating, tulad ng pagsayaw ng manipis na tela sa hangin. Tumingala ako. Ang langit, na buong araw ay bughaw at walang bahid, ay unti-unting tinakpan ng mga ulap. Hindi ito ang karaniwang ulap bago magdilim. Mas mababa ito, mas malambot ang anyo, halos parang singaw na may liwanag. Ang mga tao ay nagsimulang mag-angat ng mukha. Ang ilan ay nagtakip ng noo. Ang iba ay napamulagat.
At sa isang kisap mata, bumagsak ang ulan. Ngunit hindi ito ulan gaya ng inaasahan. Hindi ito buhos. Hindi ito yelo. Hindi ito kulog o kidlat. Isa itong napakabanayad na ambon, mga patak na parang ibinubulong sa balat. Hindi malamig kundi mainit-init. Hindi nakakagulat kundi nakaaliw. Isa itong uri ng pagbabasbas. Ngunit ang higit na hindi karaniwan, ang ulan ay bumagsak lamang sa mismong liwasan. Sa mismong lugar kung saan naganap ang sigawan, ang tensyon, ang paglapastangan. Lumilingon kami sa mga gilid ng kalsada. Doon, makikita ang tuyo pa ring mga puno. Tuwing lalagpas ang ambon sa hangganan ng plaza, ito ay tila nawawala sa ere. Parang ang langit ay pumili ng lugar kung saan ito bababa. May bumulong, tingnan niyo sa kalsadang iyan, wala ni isang patak. Lahat ng paningin ay muling bumalik sa andor ng Birhen. Ang tubig na ibinuhos ni Marlene ay halos natuyo na sa init ng araw. Ngunit ang ambon ngayon ay banayad na dumadaloy sa mukha ng imahen, tulad ng luha. Tulad ng yakap. Tulad ng paghilom. Walang nangahas na magsalita. Maging ang mga kasama ni Pastor Samuel ay tahimik. Ang megaphone sa kamay niya ay bumagsak bigla sa sementado. Tumunog ito. Ngunit kahit iyon, hindi nakaistorbo sa katahimikan. Ang mukha ng pastor ay nagbago. Wala na ang init ng pag-atake. Nakatitig siya sa estatwa ng Birhen, parang batang hindi maintindihan kung bakit ang apoy na kanyang sinindihan ay binuhusan ng langit mismo. Biglang bumulong si Donna Benedita, nakaluhod sa tabi ko, ina ng awa. Ikaw ba talaga yan? Walang sumagot. Pero lahat ay nakadama ng tugon. Ang ambon ay tumagal. 3 minuto lang. Subalit sapat upang mapawi ang init. Sapat upang mapawi ang galit. Sapat upang baguhin ang anyo ng araw. Ang mga damit naming ay basa na. Ngunit walang nagyayamot. Ang ilan ay nakapikit, nagdarasal. Ang iba, tahimik lang, nakatitig. May mga lalaking matagal nang hindi umaapak sa simbahan na ngayon ay napaluha. Si Marlene, na kanina'y puno ng puot, ay nakatayo pa rin sa harap ng andor. Basa na ang kanyang buhok. Basa na ang kanyang damit. Ngunit hindi siya gumagalaw. Para siyang estatwa. At sa kanyang pisngi, malinaw ang pagdaloy ng luha. Sa dulo ng plaza, ang mga batang dating takot ay muling nagsimulang magsalita. Isa sa kanila ay nagtanong, "Ma, bakit parang masaya ang ulan?" Hindi ko narinig ang sagot ng ina. Ngunit naisip ko, dahil ito'y hindi lang ulan. Isa itong sagot. Pagkatapos ng 3 minutong iyon, huminto ang ambon. Kasing bigla ng pagdating nito, ito'y nawala. At sa pag-alis nito, iniwan nito ang liwasang puno ng isang uri ng katahimikan na hindi mabigkas. Isang uri ng pagkakaunawaan. Si Padre Antonio ang unang nagsalita. Mga kapatid, anya, tinig ay mababa pero buo, sa maraming taon kong pagiging pari, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Hindi ko ipipilit sa inyo ang paliwanag. Hindi ko sasabihin ito ay himala, hayaan niyong ang inyong puso ang humusga. Humakbang siya sa harap at humarap sa grupo ng mga nagpoprotesta. Pero kung ito man ay tanda, kung ito man ay sagot, nais kong ibahagi sa inyo ang isang panawagan. Tumigil siya, huminga ng malalim, saka nagsalita ulit. Wala sa atin ang may monopolyo ng Diyos. Tayong lahat ay anak niya, kahit gaano kaiba ang ating pananalig. Ngunit ngayong araw, sa harap ng ating bayan, ng ating mga anak, ng ating mga simbahan, bakit hindi natin ipakita na kayang maglakad ang magkakaibang pananampalataya sa iisang kalsada? Tahimik ang grupo ng mga kasama ni Pastor Samuel. Walang gumalaw. Walang tumugon. Hindi ko hinihinging sumali kayo sa aming dasal. Hindi ko hinihinging yakapin nyo ang imahe na aming mahal. Ang hinihiling ko lang ay sabayan nyo kami sa paglalakad. Bilang magkakapatid. Bilang magkababayan. Bilang mga taong parehong hinipo ng langit ngayong araw na ito. Ang katahimikan ay muling bumalot. Ilang sandali walang gumalaw. Hanggang isang tinig ang nagsalita. Padre Rin. Si Marlene. Basa. Mangyak-nyak. Padre, pwede po bang sumama ulit? Lahat ay napatingin sa kanya. Hindi ko maintindihan kung ano nang nangyari pero naramdaman ko parang niyakap ako ng isang ina kahit hindi ako karapat-dapat. Lumapit siya sa andor, dahan-dahan. Wala nang galit. Wala nang tapang. Isa siyang anak na umuwi.
Kung papayagan po ninyo, gusto ko pong maglakad kasama ng mahal na ina. Tumango si Padre Antonio. At sa isang galaw ng kamay, sinalubong siya ni Donna Benedita, niyakap siya, habang ang mga mata ng lahat ay puno ng luha. Walang inang nagtatakwil ng anak, sabi ni Benedita. Lalo na ang ating birhen. May ilang sa grupo ng pastor na nagsimulang umatras. Hindi bilang pagtanggi, kundi tila bilang pag-alis sa laban. May ilang nanatili. Ngunit walang humarang. Ang megaphone ni Pastor Samuel ay nanatiling nakahandusay. Wala na siyang sinasabi. Nakatingin lamang siya sa imahe. Sa kanyang mga mata, hindi galit ang nandoon. Hindi rin pagtanggap. Isa itong pagkabigla at marahil, isang pagninilay na mas malalim pa kaysa sa anumang sermon. Ang prosesyon ay muling gumalaw. Mas mabagal. Mas payapa. Ngunit mas buo. At sa bagong hanay, sa tabi ng andor, ay si Marlene, tahimik, naglalakad, hawak ang isang bungkos ng bulaklak. Sa kanyang likuran, ilang dating nasa kabilang grupo ang sumunod. Walang megaphone. Walang placard. Tanging pananahimik. Sa sandaling iyon, nawala ang linya sa gitna ng plaza. Nawala ang pulang hangganan ng pagtatalo. Nawala ang pag-uuri ng tsikamin at sila. At muli kaming lumakad. Hindi na bilang isang relihiyon lamang, kundi bilang isang bayan na saksi sa ulan na bumaba mula sa langit. Ang katahimikan matapos ang ambon ay hindi basta pagkawala ng ingay, ito'y isang pagtanggap. Isang kolektibong paghinga mula sa isang komunidad na ilang minuto lang ang nakalipas ay halos mabiyak sa gitna. Ngunit ngayon, habang ang mga patak ng ulan ay unti-unting natuyo sa ating mga balikat at mukha, isang mainit na damdamin ang nananahan sa paligid, kapayapaan. Walang salita ang unang gumalaw sa liwasan, kundi ang yakap ni Donna Benedita kay Marlene. Sa gitna ng daan, sa harap ng andor ng Birheng Maria, ang dalawang babaeng minsang magkasama sa chore, magkasamang naglilinis ng altar, ay muling nagtagpo, hindi bilang dating magkaibigan, kundi bilang dalawang pusong muling nagkita sa pananampalataya. Hindi kita kinamuhian, Marlene, bulong ni Donna Benedita, habang ang kanyang mga kamay ay nakalapat sa likod ng dating kaibigan. Ang sakit ay lumalalim, pero hindi kailanman ito naging galit. Umiyak si Marlene, hindi na gaya ng kanina na puno ng hiya at gulo. Ngayon, ang luha niya ay parabang mula sa ubod, mula sa mismong pinanggalingan ng kanyang puso. Hindi siya nagsalita ng mahaba. Tanging isang simpleng, patawad-patawad sa lahat, ang paulit-ulit niyang inuusal habang ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Isa-isang lumapit ang mga kababaihan. Si Carmen ang sumunod, iniabot kay Marlene ang isang maliit na rosaryo na ginawa niya mismo. Matagal mo nang alam kung paano ito gamitin, mahina niyang sinabi. Kung kailan mo gustong balikan, alam mong palaging bukas ang pinto. Sumunod si Josefa, dala-dala ang natirang mga bulaklak sa kanyang basket. Inilagay niya ito sa kamay ni Marlene. Wala kang kailangang ipaliwanag. Ang mahalaga lang ay narito ka. At narinig mo siya. Habang isinasara namin ang bilog ng pagkakaibigan sa liwasan, napansin kong ang andor ay mas magaan. Hindi dahil sa pisikal na timbang, kundi dahil sa liwanag na bumabalot dito. Para bang sa kabila ng lahat ng nangyari, ang imahe ng Birheng Maria ay lalong naging totoo. Hindi dahil sa pagkakabasa nito, kundi dahil sa mga pusong muling nagbalik sa kanya. Si Gio Pedro ay muling humawak sa post ng andor, tumingin sa akin, at tumango. Sa likod niya, nakita kong may ilang kabataang lalaki, kasama sa grupo ni Pastor Samuel kanina na nakatayo pa rin. Ngunit wala na ang hawak nilang mga placard. Isa sa kanila ay lumapit, tila nahihiya. Pwede po ba kaming sumama? Tanong niya kay Padre Antonio. Ang pari ay ngumiti. Hindi mo kailangang itanong. Ang lakad na ito ay para sa lahat ng may puso. At sa sagot na yon, ang ating prosesyon ay muling gumalaw. Ngunit ngayon, ito'y hindi na tulad ng dati. Mas maraming paa ang nakikiisa. Mas maraming kamay ang hawak ang rosaryo. Mas maraming mata ang umiiyak, hindi sa takot, kundi sa tuwa. At sa bawat hakbang, dama naming ang pagkakaisa. Si Marlene ay hindi na nasa unahan. Ngunit naroroon siya, bitbit ang mga bulaklak na dati niyang pinaghihirapang itanim at putulin tuwing pista. At ngayon, siya mismo ang naghahain nito sa andor habang kami naglalakad. Sa tabi niya ay si Carmen, na pinapahiran ng panyo ang kanyang mukha habang magkahawak ang kanilang mga kamay.
Si Donna Benedita ay nasa likod nila, nagdarasal ng malakas, hindi para sa proteksyon, kundi para sa pasasalamat. Tumingin ako sa paligid. Ang mga bahay na dati tahimik lamang, ngayon ay may mga taong nakasilip sa mga bintana. Ang iba ay lumalabas at sumasama. May isang matandang lalaki na may tungkod ang nakaluhod sa gilid ng daan habang dinadaanan namin. Narinig ko siyang bumulong, akala ko tapos na ang himala sa bayan natin. Mali pala ako. Sa kanto ng Rua das Flores, isang pamilyang hindi namin kadalasang nakikita sa simbahan ang lumapit. May dala silang candy at juice para sa mga batang kasama sa prosesyon. Para sa mga anghel, sabi ng ina, at mumiti kay Fernanda na ngayoy may hawak-hawak na kamay ng isang batang umiiyak kanina. Hindi ko na namalayan ang pagdaan ng oras. Hindi ko rin namalayan ang bigat ng katawan. Ang nararamdaman ko lang ay isang pagkalma, isang uri ng kapahingahan sa loob ng puso, parang isang panalangin matagal nang inihahain at ngayon ay narinig na. Habang palapit kami sa simbahan, napansin kong marami na ang kasama namin. Ang dati naming bilang ay halos na doble. May mga bagong mukha. May mga pamilyang alam kong hindi namin nakikitang dumadalo sa misa. Ngunit ngayon narito sila. Walang sapilitang pananalig. Walang pilit na pagsunod. Kundi isang kusang loob na paglalakad, parang isang katawang bayan na muling nabuo. Sa gitna ng lahat, ang imahe ng Birheng Maria ay lalong gumanda. Ang basang manto niya ay tuyo na, ngunit may ningning. Ang kanyang mata ay tila mas mapagmalasakit. Ang kanyang ngiti ay mas banayad. At ang kanyang presensya mas malapit kaysa dati. Si Padre Antonio ay naglalakad sa tabi ng andor. Walang megaphone. Walang sermon. Ngunit bawat hakbang niya ay tila isang mensahe. Maya-maya ay lumapit siya sa amin. Maria, sabi niya, tinutukoy ako, gusto mong ikaw ang mag-alay ng dasal pagbalik sa simbahan. Natigilan ako. Ako, Padre? Ang puso mong buo mula pa sa simula. Marami kang dinaan ng sakit. Ngayon, hayaan mong ikaw ang manguna sa pasasalamat. Hindi ko alam kung paano ako nakasagot. Tumango lang ako. At habang naglalakad, inisip ko ang tamang salita. Ngunit nang tumigil kami sa harap ng simbahan, sa harap ng pamilyar na altar, hindi ko na kailangang maghanap. Pumunta ako sa unahan, tumingin sa lahat ng naroon, at saka pumikit. Ina naming mahal. Birheng Maria, salamat. Salamat hindi lang sa mga himalang ipinakita mo ngayong araw. Salamat sa bawat taong nilapitan mo, kahit ang iba ay tumalikod noon. Salamat sa pagbubuklod. Sa pagbubura ng galit. Sa pagbabalik ng pag-asa. Kung ang prosesyon na ito ay may layunin, alam naming hindi ito basta paglalakad lang. Isa itong paanyaya. Isa itong pag-uwi. Salamat, Inang Maria. Salamat po. Pagdilat ko ng mga mata, ang simbahan ay puno na. Wala nang bakanteng upuan. Wala nang bakanteng puso. At habang ang organo ay tumugtog ng i-magnificat, lahat ay tumayo. Lahat ay umawit. At sa bawat nota, sa bawat tinig na sabay-sabay na umaakyat sa langit, naramdaman ko, hindi na ito simpleng pista. Hindi ito simpleng ritual. Isa itong pagsilang ng isang panibagong komunidad, mas buo, mas mapayapa, mas matatag. Hindi ko malilimutan ang araw na iyon. At habang kami naglabasan sa simbahan at isa-isang nagpaalam, napatingala ako sa langit. Walang ulap. Walang ulan. Ngunit ang langit ay bukas at alam kong siya ay nakatingin. At nakangiti. Wala nang init ng araw. Wala ring ambon. Tanging liwanag ng hapon at katahimikan ang bumabalot sa mga taong nakatayo sa harap ng simbahan, para bang lahat kami ayaw pang maghiwa-hiwalay. Hindi dahil sa takot na magwakas ang araw, kundi dahil may pakiramdam kaming may kulang pa. Parang ang puso ng komunidad ay humihinga pa rin, naghihintay ng huling patak ng himala. Nang biglang isang bata ang humiwalay sa kanyang ina at nagsimulang tumakbo. Ana Beatriz, sigaw ng babae, si Luciana, ina ng bata. Balik ka rito. Pero hindi siya huminto. Nakaputing damit si Ana Beatriz, may mga kulot na buhok na tumatalbog habang tumatakbo. Maliit ang katawan niya, mahina ang hakbang, ngunit parang isang liwanag ang sumusunod sa kanyang anino. Lahat kami napalingon. Ilang hakbang pa, at naroon na siya sa harap ng andor ng mahal na birhen. Tumigil siya. Tumingala. At mumiti. Hindi ito ngiti ng batang naglalaro.
Ito ang ngiti ng isang taong may alam na hindi pa natin nauunawaan. Nagpatuloy siya. Walang kaba. Walang alinlangan. Senhora ni. Bulong niya, nakatingin sa imahe ng Birheng Maria, nandito na po ako. Lumuhod siya. Naglagay ng kamay sa kanyang dibdib, pagkatapos ay nagsimulang magsalita. Naalala niyo po ba yung sinabi niyo sa akin kagabi? Sabi niyo, huwag po akong matakot. Sabi ninyo, kahit magulo ang paligid, mananalo pa rin po ang pagmamahal. At sabi ninyo, gusto ninyo pong sabihin ko sa kanila lahat sila, mahal nyo. Ang tinig ng bata ay malinaw at buo. Walang takot, walang pag-aalangan. Isa yung pagsasalaysay, hindi ng bata, kundi ng isang sugo. Lahat kami ay natigilan. Tumigil si Padre Antonio sa paglalakad. Si Donna Benedita ay napaluha agad. Si Marlene, sa gilid, ay natakpan ng bibig, para bang hindi siya makapaniwala sa naririnig. Ana, tawag muli ni Luciana, papalapit, pero hindi rin siya makalapit. May kakaiba sa sandaling iyon. Para bang ang hangin mismo ay nagsasabing, hayaan mo siya. Nagpatuloy si Ana Beatriz. Sinabi po niya sa akin na mahal niya ang buong bayan. Kahit yung mga hindi nagsisimba. Kahit yung mga galit. Kahit yung hindi naniniwala. Lahat tayo, anak niya raw. At gusto niyang sabihin ko sa inyo na huwag tayong mag-away dahil lang sa paniniwala. Lumapit siya paunti-unti sa mismong andor. Tumigil. Tumingin sa paligid. At saka nagsalita muli. Gusto po ba ninyo na ikwento ko yung panaginip ko? Hindi niya sinabi kung kanino siya nagtatanong. Pero tila lahat kami ang tinutukoy. At kami hindi makasagot. Wala sa amin ang kumibo. Ang sagot ay nasa mga mata naming nakatitig sa kanya. Sa panaginip ko, anya, nakita ko si Maria. Nakasuot po siya ng asul, pero yung asul po ay parang gawa sa mga bituin. Kumikislap. Tapos, nasa langit siya, pero bigla po siyang bumaba at humawak sa kamay ko. Sabi niya, Beatriz, sabihin mo sa kanila na huwag silang matakot. Darating ang araw na susubukin sila ng galit, pero kailangan nilang piliin ang pagmamahal. Kasi ang pagmamahal ang pinili ko noon. At ang pagmamahal ang gusto ng anak ko. Tahimik ang lahat. At sabi pa po niya, dagdag niya, na kahit hindi niya naririnig minsan ang dasal natin, dahil sobrang ingay ng mundo, nararamdaman niya ang mga luha natin. At ang mga luha raw na yon ang ginagamit niya para bumuo ng mga bulaklak sa langit. Pagkasabi niyon, lumapit siya sa mismong harap ng imahe ng Birheng Maria. Ano po, Maria? Pwede ko na po bang hawakan ang kamay niyo? At inabot niya ang kanyang munting kamay. Pagdampi ng kanyang palad sa laylayan ng manto ng estatwa, may nangyari. Mula sa imahe, unti-unting kumalat ang liwanag. Hindi ito ilaw na galing sa araw, o sa refleksyon, o sa anumang kandila. Isa itong malambot na liwanag, kulay ginto, na parang usok na masaya. Hindi nakakasilaw. Hindi rin naglalagablab. Ngunit sa kabila ng kanyang kahinahunan, siya'y hindi maitatanggi. Ang liwanag ay bumalot sa bata. Sa andor. Sa paligid. At ang sinag nito'y umabot sa bawat isang naroon. Tumigil ang mundo. Walang nagsalita. Walang umiyak sa simula. Walang umalis. Tanging ang hangin ang gumalaw at ang liwanag ang humaplos. Naramdaman ko ito sa balat ko, hindi malamig, hindi mainit. Parang may yumakap sa akin mula sa loob. Parang ang mismong pagkatao ko ay pinunasan ng isang ina. Nakita kong si Marlene ay napaluhod. Dahan-dahan. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa pagsuko. Isang uri ng kapayapaan ang bumalot sa kanyang mukha. At habang lumuluha, sinimulan niyang usalin. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Isa-isang bumigkas ang dasal. Hindi sinabayan ng kanta. Hindi inutos ni Padre Antonio. Spontanyong dumaloy. Para bang lahat ng tinig ay sabay-sabay na naalala ang himig ng panalangin mula pagkabata. Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyon. Ang ilaw ay patuloy na kumikislap, bahagyang tumataas, bahagyang bumabalot sa lahat. May ilang tao sa likod ang yumuko. Ang iba ay naghubad ng sombrero. May tumulo ang luha. May tumahimik lang at ipinikit ang mata. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat ni. Si Ana Beatriz ay nakatayo pa rin. Ngunit ngayon ang kanyang mukha ay nakangiti. Isang ngiting parang sinabing, gusto ko lang kayong ipaalala. Isang ngiting walang pangaral, walang pagyayabang, kundi pag-ibig.
At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Dahan-dahang bumaba ang liwanag. Parang napagod. Parang natapos na ang mensahe. At tuluyang lumiwanag ang paligid. Wala nang kakaibang ilaw. Ngunit ang epekto nito, hindi kailanman mabubura. Pagkatapos ng Santa Maria, Ina ng Diyos, wala nang nagsalita. Tahimik si Padre Antonio. Si Carmen ay nakaupo na, hawak ang gitara, ngunit hindi kayang tumugtog. Si Josefa ay nakatingin lang sa langit. Lumapit si Luciana, ina ni Ana. Yumakap sa kanyang anak. Hindi nagsalita. Hinalikan ang buhok nito. At tinanong, anak, bakit mo ginawa yon? Sinabi po niya kagabi na kailangan ko lang pong magtiwala, sagot ni Ana. At alam kong hindi niya ako iiwan. Ang mga tao ay muling naglapit-lapit. Wala na ang dating distansya. Ang mga dating hindi magkatinginan ay ngayon ay magkasamang naglalakad. Ang mga dating nasa gilid, ngayon ay nasa gitna. At ang gitna ay hindi na hawak ng simbahan, kundi ng pananampalatayang muling nabuhay. Bago muling lumakad ang prosesyon pabalik sa simbahan, muling lumapit si Padre Antonio kay Ana. Beatriz, wika niya, nakaluhod sa harap ng bata, salamat. Hindi ko alam kung paano mo ito nagawa. Pero pinili mong maniwala. At ngayon, pinili rin naming lahat. Ngumiti si Ana. Isang ngiting hindi masusukat ng edad. Isang ngiting taglay ang kapangyarihang nagmula hindi sa kanya, kundi sa isang inang matagal nang nagmamasid mula sa itaas. At sa huling oras ng hapon, lumakad muli ang prosesyon. Hindi na ito lakad ng tradisyon. Isa na itong paglalakbay ng pananampalataya na binuhay ng tinig ng isang inosente. Sa paglapit ng prosesyon sa simbahan, napansin ko agad ang dami ng mga taong naghihintay sa labas. Hindi ko na mabilang kung ilan kami, pero sigurado akong higit na mas marami kaysa sa nagsimula ng lakad. Ang kalsadang kanina'y maluwag, ngayoy puno na ng mga mata na may pagkamangha, mga kamay na nagdarasal, at mga labi na bulong ang tanging kayang ilabas. Nakalinya sa gilid ang ilan sa mga hindi namin inaakalang darating, mga dating hindi sumasali sa mga kapistahan, mga kabataang bihirang pumasok sa simbahan, at maging ang ilang miyembro ng grupo ni Pastor Samuel. Tahimik silang nakatayo, wala ng megaphone, wala ng placard. Tanging mga mata nilang sumusunod sa imahe ng Birheng Maria ang nagsasalita. Nang marating namin ang harapan ng simbahan, tumigil ang andor sa gitna ng liwasan. Tumayo si Padre Antonio sa hagdan, at sa tinig na pamilyar ngunit ngayon ay mas matatag, ay nagsalita. Mga minamahal kong kapatid, ang ating lakad ay hindi nagtapos sa simbahan. Ito'y nagsisimula ngayon sa puso ng bawat isa sa atin. Marami ang nasaksihan ngayong araw, himala, pagpapatawad, pag-ibig na hindi napigilan ng alinlangan o galit. At sa lahat ng ito, isang tinig ang gumising sa ating pananampalataya. Hinawakan niya sa kamay si Ana Beatriz at dinala ito sa unahan. Beatriz, kung maaari, ulitin mo sa amin ang mensahe ng ating ina. Tahimik ang lahat. Ang organo ay hindi tumutugtog. Wala ring kampana. Tanging ang tinig ng 8 taong gulang na bata ang narinig. Ang sabi po niya, wika ni Ana, mahal niya tayong lahat. Kahit saan tayo nagsisimba, kahit sino tayo. Ang mahalaga po ay magmahalan tayo. Huwag po tayong mag-away dahil lang sa relihiyon, kasi nalulungkot po ang Diyos kapag nag-aaway ang mga anak niya. Gusto niya po, masaya tayo. Sama-sama. Hindi iyon mahaba. Hindi iyon komplikado. Pero iyon ang naging hudyat ng malakas na palakpakan at pagluha ng buong komunidad. Si Luciana, ina ni Ana, ay lumapit at niyakap ang anak niya ng mahigpit. Hindi ko akalaing galing sa anak ko ang ganitong mensahe, bulong niya. Pero ngayon alam kong siya ang nagsalita sa kanya. Pagpasok namin sa simbahan, ang altar ay tila lalong naging maliwanag. Inilagay muli ang imahe ng Birhen sa kinaupuan nito, ngunit sa oras na yon, hindi lang ito isang rebulto. Isa na itong buhay na alaala ng nangyari. Pagkatapos ng misa ng pasasalamat, habang abala ang lahat sa pagdarasal at pagkukwento, isang pamilyar na figura ang lumapit sa gilid ng simbahan. May bitbit siyang sombrero sa kanyang kamay, at ang kanyang mga mata ay mapungay, hindi sa pagod, kundi sa bigat ng loob. Si Pastor Samuel. Tahimik siyang pumasok, walang kasama. Wala rin siyang sinabi. Tinignan lamang niya ang imahe ng Birheng Maria, tapos ay lumapit kay Padre Antonio. Hindi namin narinig ang kanilang pinag-usapan, pero nakita naming hinawakan ni Padre ang kanyang balikat, at si Pastor Samuel ay bahagyang yumuko.
Maya-maya, lumapit si Padre Antonio sa amin at muling nagsalita. Ngayong araw, tumanggap ako ng isa pang himala. Ang ating kapatid na si Pastor Samuel ay humihingi ng paumanhin. Hindi siya narito upang magpaliwanag. Narito siya upang makinig at makipag-usap. Hindi na kailangan ng palakpakan. Hindi na kailangan ng sermon. Ang simpleng pagtango ng mga tao ay tanda ng isang panibagong simula. Sa sumunod na linggo, sinimulan ni Padre Antonio at Pastor Samuel ang tinatawag nilang Tanggapang Pananampalataya, isang munting inisyatiba upang magtagpo ang mga lider ng iba't ibang simbahan sa bayan. Sa halip na magdebate, sila'y nagbahagi ng tinapay, ng dasal, at ng layunin, tulungan ang mga nangangailangan, kahit anong relihiyon man sila kabilang. Si Marlene, sa mga araw na sumunod, ay muling bumalik sa simbahan. Ngunit hindi siya naupo sa harap. Pinili niyang manatili sa gilid, tahimik, palaging may hawak na bulaklak. Ayon sa kanya, hindi niya kailangan ng lugar sa unahan. Ang mahalaga, naroon siya, kasama ng ina. Mas pinili niyang yakapin ako kaysa parusahan, sabi niya minsang tinanong ko kung kamusta na siya. Kaya ngayon, gusto ko namang ibalik yon sa ibang tao. Kapag may pumasok dito na takot, ako ang unang lalapit. Ako ang unang yayakap. Naging mas aktibo si Luciana sa simbahan, at si Ana Beatriz, bagamat na natiling isang simpleng bata, ay tinuturing na ngayong isang biyaya ng bayan. Hindi dahil sa taglay niyang espesyal na kakayahan, kundi dahil sa paalala na bitbit niya, ang tinig ng inosente ay madalas ang pinakatotoo. Ang komunidad ay nagbago. Wala nang lantarang pagkakahiwalay. Sa tuwing may aktibidad ang isang simbahan, inaanyayahan ang lahat. Kapag may namatayan, hindi na tinatanong kung anong simbahan ang kinabibilangan, lahat ay nagdarasal. Kapag may nangangailangan, hindi na mahalaga kung paano ka nagdadasal, basta't bukas ang iyong palad. At ako, si Maria Concio Silva, naririto pa rin. Tuwing umaga, nagtitimpla ng kapet nagluluto ng bros. Tuwing gabi, nagdarasal ng rosaryo. Ngunit ngayon, sa bawat Hail Mary na inuusal ko, iniisip ko na hindi lang ito para sa akin o sa mga kapwa kong Katoliko. Ito ay para sa buong bayan. Para sa mga dating hindi ko maintindihan, ngunit ngayoy kapiling ko na sa dasal. Isang gabi, habang nakaupo ako sa bangko sa harap ng bahay, tinanong ako ni Fernanda. Ma, totoo bang hindi na magkakagulo ulit? Hindi ako agad nakasagot. Tumingala ako sa langit. Wala akong sagot na kayang tiyakin ang bukas. Pero alam ko ang totoo sa puso ko. Hindi ko alam, anak, sagot ko. Pero alam kong hindi niya tayo iiwan. Minsan, tinatanong ko ang sarili ko, bakit dito sa ating bayan nangyari ang lahat ng ito? Bakit pinili ng Birheng Maria na ibuhos ang ulan sa atin? Bakit siya nagpakita sa isang batang gaya ni Ana? Ngunit siguro, hindi naman natin kailangang malaman ang lahat ng dahilan. Minsan, sapat nang maramdaman mo ang yakap kahit hindi mo nakikita ang braso. Sapat na ang katahimikan ng liwasan na dati puno ng sigawan. Sapat na ang mga luha na hindi na ngayon ay luha ng hinanakit, kundi luha ng pag-asa. At higit sa lahat, sapat na ang pananampalatayang bumangon mula sa pagkapira-piraso. Sa simbahan, sa bahay, sa kalsada, sa puso ng bawat isa sa amin, may isang tinig na patuloy na umaalingaw-ngaw. Ang pagmamahal ay mas makapangyarihan kaysa sa pagkakaiba. At habang ang imahen ng Birheng Maria ay nakatayo pa rin sa altar, tahimik, payapa, tila laging nagmamasid, ako'y nananatiling tapat sa isang katotohanan. Hindi niya tayo iniwan. Hindi niya tayo iiwan. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.